Hello po mga kapatid, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga. Ano man pong oras na nakakarating at makakarating sa inyo pong mga lugar ang video po na ito, muli po mga kapatid, pagbati po ng tunay na pag-ibig at ng tunay na kapayapaan sa inyong lahat. Yun po, inuulit-ulit ko po palagi, inire-reiterate ko po palagi yung pong pagbati ng tunay na pag-ibig. Bakit? Kasi po mga kapatid, marami pong peking pag-ibig. Marami pong peking kapayapaan. Yun, kagaya po nung itinuturo ni Daniel Rason na pag-ibig. Pero, naku, meron akong nakausap na kapatid. Yun, shout out pala. Shout out kay Sister Maki Maki. Maki Maki ba? Nakausap ko siya kanina. Brother, hindi po ako ka-church. Hindi niyo po ako ka-church. Sabi niya ganyan. Yung pong mister ko, yung po yung ka-church po ninyo. Ganun po ba? Ano po maipaglilingkod ko po sa iyo, kapatid? Sabi kong ganyan. Kasi taga-subaybay mo kami. Natutuwa kami sa mga video mo at marami kaming nalalaman. And wala ka na kasing in video sa YouTube. So inahanap namin yung mga video mo, sabing ganyan. At hindi ko rin naman alam kung ikaw nga ba itong ka-chat ko, sabing ganyan, kasi baka fake account lang to. Ako po ito, sabi kong ganyan. Ang ginawa ko, nag-video call kami. Naku, tuwan-tuwa yung Ale. Hello po again. Kay Maki. Yon. Ano ito? Elitista. Elitista itong na to kasi tycoon. Chinese business tycoon yung kanyang mister. Na Exeter na din daw. Yon. Tapos meron akong nakausap kanina, panibagong Exeter sa Japan, tapos sa Russia. Yun, merong closet sa Russia. Nakausap ko. Actually, magka-video call kami kanina before ako mag-live. May mga sinasabi sila. Alam niyo po, sabing ganyan hindi na po, iba na po ngayon. Sobrang ang laki na po ng pagkakaiba ngayon compare noong time ni Brother Eli. Ayun, nakita ko si Mama Mary Myra Razon. Nag-heart siya. Sabi nung mga kausap ko kanina, hindi na po kami ngayon nag-aabuloy. Sabing ganyan. Tumutulong na lang po kami sa mga dapat tulungan. Yun po talaga ang utos ng Biblia. Mga kapatid, sabi sa Biblia, mangagdalahan kayo ng pasanin ng isa't isa. Sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. Yung po palang pagdadalahan ng pasanin ng isa't isa, dun po pala natin matutupad ang kautusan ni Kristo. Kaya nga po dito po sa Lucas 6:32, ang sabi po dito, at kung kayo'y magsisiibig sa mga nagsisiibig sa inyo, anong pasasalamat ang inyong kakamtin? Sapagkat ang mga makasalanan man ay nagsisiibig sa nagsisiibig sa kanila. Alam niyo po mga kapatid, wala tayong magiging pagkakaiba kung namimili lang tayo ng iibigin. Sabi nung mga kapatid na kausap ko kanina, alam niyo po kapatid, siguro pinapahintulot ng Diyos na ma-experience namin na kami po yung magipit para malaman namin, matest namin kung pagka kami ang nagipit, tutulungan din po kami. Kasi nung time na abundant po kami, wala po kaming inihindian sa mga inilalapit sa amin. Kaya tingnan ninyo, at balita ko sa Middle East,
hindi na kayo nagpapamiting ng 2 oras, Resty Reyes at Efren Baking. Kaya, naku, may nabalitaan ako sa Middle East, brother. Sabi nung kapatid, sa Middle East po, hindi na kami pinapamiting ni Resty Reyes at ni Efren Baking. Magmula nung binanatan sila ni Brad Badong. Kaya, hello, shout out sa lahat ng mga kapatid na nasa Middle East. Yan. Mabuhay po kayong lahat, mga kapatid namin dyan sa Middle East. At marami pang dumadalo dyan na marami na ring mga katanungan. At nanonood sila sa mga videos natin, mga kapatid. Huwag po kayong matatakot sa kanilang mga panakot, lalo na alam po namin na ipapanakot nila. Ayan, ganyan ang mangyayari sa inyo pagka umalis kayo sa iglesia, kagaya nung nangyari kay Philip Rason Jr. na nakuryente. Hindi ba tinuturo mo, Daniel Rason? Ano ang tawag sa nasagasaan? Diba? Sabi mo, Daniel Rason, patay. Ano ang tawag sa nabangungot? Patay din. Ano ang tawag mo sa na-heart attack? Patay din. So ngayon, ang ginagawa mo, ipinapanakot mo yung nangyari. At saka pinuputakti ng bad comments yung pamilya nung namatayan. Hindi ba kayo nakokonsensya niyan? Hindi pa nga nakakapagbabang luksa yung pamilya ng namatayan, pinuputaktin nyo na. Ayan, tuloy. Na-expose kung ano ang tunay na dahilan ng kamatayan ni Brad Eli Soriano. Yan. Kagagawa nyo yan, kaya galit na. Ayun. Pakyatin natin si Mama Myra Rason. Yan. Ina-add ko po si Mama Mary Myra Rason. Yun po, mga kapatid. Ayun. Hello. Hello. Mukhang nasa Shangri-La Hotel ka. Matutulog na ako. Mga nakapantulog ka na nga pala, no? Oo, mga galit na galit, gustong manakit. Pagka nagsasabi ka ng totoo, gusto magpatunay pa na mayroong video. Gago na yun, yung nakakabuisit pa. Hindi ko naman siya pinipilit kung ayaw niya maniwala. Basta ako sinabi, maniwala ka't hindi, bahala ka sa buhay mo, di ba? At least sinabi ko yung reason. Ngayon, at saka wala naman tayong dapat patunayan sa kanila. Kaya nga, mag-explain ang gusto mo. Kaya nga, sino ba meron bang tiraulo sa sa witness stand, di ba? Kaya nga merong witness protection stand. Oo. Kaya nga. Yung mga witness, hindi basta-basta yan inilalabas. Wala nga naman pang ipapahamak mo yung nagsabi na nga sa'yo ng totoo, papahamak mo pa. Di wala ka nang naging info na lupit. Correct. Kaya hindi na ini-entertain na yan, yung mga na yan. Basta ikaw, sinabi mo yung, alam mo. Binlock ko dahil nabubwisit ako yung anong pangalan? Nakalimutan ko na. Basta yun yata yung may-ari nung account ng basta. Yun. Huwag mo na silang banggitin. Kaso nga, makulit siya. Ang gusto niya, patunayan ko. Naninira lang daw ako. Hindi ko naman sasabihin yun kasi nga, di ko nga balak sabihin yun eh. Kasi nga, pinalalabas. Sige. Ako nang magsasalita. Huwag ka na muna magsalita. Ako na muna magsasalita. Sige. Tanungin nyo si Glenn Labong. Kung hindi siya nakaka-tsuktsakan ni Beth. Masyado namang obvious. Tingnan mo, saan sila kumukuha ng mga kung di nakaka-tsupaeng, di ba? Kaya alam niyo po, mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo. Tingnan niyo po
nakita nyo yung yung ano ng ano takbo ng flow ng ano ko ng live ko. Binanatan ko po ba si Brother Eli? Hindi nga eh. As much as possible, I'm trying to spare Brother Eli. Unang-una, patay na po siya. Ngayon, nung na-expose yung mga bagay-bagay na lihim regarding Brother Eli, kukwestiyonin ako. Tingnan nyo po isang argumento lang pong ang bubuksan ko. Noong po bang buhay si Brother Eli, binabanatan niya si Felix Manalo. Patay po ba si Felix Manalo o buhay? Patay na, di ba? Pero bakit pa inuungkat ni Brother Eli Soriano yung mga hindi naman natin alam kung totoo ba yung pinagsasabi ni Brother Eli? Hindi po ba kayo nagtataka noon? Hindi po. Gamitin lang po natin yung isip natin, mga kababayan at mga kapatid. Unfair naman kay Felix Manalo yon, nasisiraan siya ni Brother Eli. Hindi naman niya may pagtatanggol ang sarili niya. Eh ngayon sasabihin ng mga panatiko, patay na si Brother Eli, nakita nyo naman, pinagbigyan ko kayo na komo patay na siya, spare na si Brother Eli. Diba? Nakita nyo. Kaya nga yung iba kinagalitan nila ako, diba? Yan, maka-probes yan, dilulo yan. Yung wala, hindi ko naman ini-entertain kasi meron akong chart na sinusundan. Meron akong chart. Kasi ang target ko si Daniel Rason. Hindi naman ikaw nagsalita doon eh. Ako naman. Ako nagsalita. Hindi nga ako ang nagsalita. Kaya nga binabanggit ko yung kasi nga parang pinapalabas naman nila na yung napakasama naman ng tatay ko kaya ganun na lang ang pagkakapalo. Nang palabas nila kaya nga ginawa kong halimbawa din yun. Ano pala nangyari doon? Kung di diba? Comparison, nagbigay ka ng point of comparison. Oo. Tapos iyon pa yung ina-idol nila na kumbaga kulang na lang, halika na lang from head to toe. Dahil sinasamba na nila yun eh. Correct. Para rin si Bonjing sinasamba, parang Katoliko na papahira ng, 'di ba, yung mga Katoliko yung pag yung mga ribulto, yung pinapahid na ganun. Parang ganun si Bonjing eh, parang yung pagkapanahawakan ligtas. May kaligtasan ba yung mga yun? Kalukuhan. Kaya nga, ayun. So, mga kababayan, mga kapatid na mga nanonood, unang-una, hindi po kami, what's happening? Hello, Darang Doris Kanamori, watching from Japan. Tita ko paano naninira? Paano naninira? Wala naman tayong sinira. Inaano lang naman natin, binanggit lang naman natin na yung nangyari na hindi alam ng iba. Oo. At saka, tsaka 'di ba sabi ko naman, ako kasi I have a personal knowledge regarding that kasi hindi yan ang unang nangyari na inatake si Brother Eli. Yung unang atake niya na alam ko doon sa bahay, unang mansyon sa Brazil sa 155 Rua dos Tambaris, Guasu sa may Jorere International. Nakita namin nung inatake si Brother Eli, inano namin siya. Tinanggal namin siya, binuhat namin siya from the bathtub. Nakahubot-hubad silang dalawa ni Yuli. Kaya nga, yung iba, 'di ba, gaya ni Nana Bonjing, di na nga nila ni-reveal. 'Di ba, maraming kapatid no na nagsasabi, nangyari anong cause of death? 'Di ba, walang nagre-reveal kahit isa. Kasi siyempre, re-reveal ba nila yung kahihiyan nila at kababuyan? 'Di ba? Correct. Kaya nga pinalibing agad para close story na, wala na, close book na, di ba? At saka tingnan mo, Daniel Rason, kung talagang naniniwala ka na sugo ng Diyos yung uncle mo, bakit pinagbubura mo sa YouTube channel ng MCGI
yung mga pinagpagalan na mga pangangaral na video ni Brother Eli Soriano? Wala, Kasi siya may wala ka na niniwala. makita. Kaya nga, si Bonjing hindi naniniwala. Kaya nga pinalitan na nga niya ng game show eh. Ang ginagawa niya, ini-entertain na lang niya yung mga kapatid. At akala mo ba, Danya Rason, masusustain mo yung ganyang leadership mo na mag-i-stay ang mga kapatid? Hindi. Marami nang bumaklas at saka ang balita ko, 70% na ang ibinaba ng tulungan sa buong iglesia, sa buong mundo. Tanga na lang yung mag-aabuloy. Papayamanin mo pa si Bonjing eh, bilyonaryo na. Kaya nga, galit na sila sa atin. Dahil magalit sila. Bakit sila magagalit? Ito. Saan nang galing yung mga yaman nila? Dinaig pa ni Bonjing yung broadcaster na fame. Biruin mo, hindi naman siya sikat na broadcaster. Meron siyang worth 1 billion peso na property dyan sa La Vista, Quezon City. Sa likod ng Rio de Manila University. Dinaig pa yung mga artistang talagang maraming project. Eh siya, sino ba naman ang nag-aano niya sa sarili niya? Siya lang naman ang feeling sikat, siya lang naman. Oo, ito pa, balita ko. Daniel Rason, balita ko, meron ka na namang nilang grab dyan sa Tayabas, Quezon. Diba? Daan hektarya daw yung nilang grab mo na naman dyan. Diba napakatimawa? Di nahihiya. Ay, ang tatapang ng hiya nyo. Di bali na akong mahirap, at least di ako nang aargabyado. Kami, kumakain kami, sariling pinagpaguran yun, hindi pinagpaguran ng iglesia, abuloy ng miyembro. Eh kayo, magagaraan sa sakyan nyo, magagarang ano nyo, bahay nyo, eh galing naman sa miyembro, nako, nakakahiya kayo. Nakakahiya kayo, mayabang pa kayo. Magyayabang kayo sa kamag-anak, sila eh bilyonaryo. Nako, di kayo nahiya. O, sasabihin nyo, mga fame kayo. O, sabagay, fame din yung asawa mo. Fame whore. Fame whore. Yun. Japayuke yung asawa mo, di ba? O, galit na galit siya sa Japayuke. Bakit Japayuke yung pinulot mo kung di ka gago? Kasi tingnan mo kung talagang sila naniniwala sa kanilang ipinapaaral, sabi ng Biblia, ano nga ang mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang mapapahamak naman ay kanyang sariling kaluluwa. Sabi ng Biblia, alam mo yan, Daniel Rason, anong mapapakinabang mo, makamtan mo man ang buong sanlibutan. Ang kapalit naman ito'y mapapahamak ang iyong kaluluwa. Eh wala naman na sila nung ganun eh, kasi sila sobrang sama na, kaya hindi na sila nakakaano ng konsensya. Mga walang konsensya yan kasi hindi nga tao yan eh. Kung makatao yan, yung tao lang nila na nag-aano sa kanila, alipin nila, tuturing ng tao, hindi hayop. O yung hayop nila pinainom ng mineral. Eh yung mga katulong eh ayaw pang painumin ng mineral. Dati no, sinabusayap. Ba't kayo magmi-mineral pa? Magbalon na lang kayo. Eh, di ba yung balon eh, merong naano doon na nagtatae. Eh, kaya nga. O, di ba sila eh walang hiya. Ang gusto nila puro yung tao nila eh parang ayaw bigyan ng ano. Correct. Ayaw pa ng ayos. O, kung yan ay matitino, bakit meron kang yung mga nagpapa-workforce ka, bakit? Alabang pamilya yung mga kapatid? Alabang pamilyang kakain, naaasa? Di ba matitigas sa mga pagmumuka? Kaya hindi kasi sila nagpapasahod. Hindi sila nagpapasahod. At hindi sila nagbabayad ng tax. Tignan niyo po mga kababayan ang sabi ng Biblia. Sabi ng Biblia sa Mateo 6:19 hanggang 21, huwag kayong mga tipon ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumitira ang tanga at ang kalawang, at dito'y nanguhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi magtipon kayo
ng mga kayamanan sa langit na dooy hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at dooy hindi naguhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman doroon ang iyong puso. Kaya tignan niyo po, kung nasaan yung kayamanan nila, nandoon yung puso nila. Mga kapatid, tignan niyo yung pinost ni Rational Viewpoint. Biruin mo, pati yung mga praise song, ibinebenta na. Di ba? Tinanggap ang aral sa Biblia, tinanggap ninyong walang bayad, ibigay ninyong walang bayad. Eh, bakit na yun? Ano? Negosyo na lang lahat yung ano, yung bonding, puro negosyo na lang ang alam. Exactly. For the love of money. Malinaw na nakasulat, Mateo 6:21, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman doroon ang iyong puso. Kaya nga po, tignan po ninyo ang nangyayari, kahit panis na yung produkto na dumating sa lokal, wala kang choice kundi bayaran. Whether nakain mo yan o hindi mo nakain. Tingnan mo, bakit mo, kung ikaw may puso, bakit mo pa babayaran yung alam mong panis? Ikaw, kakain ka ba ng panis? Sila kasi, kahit panis na, ipinapakain pa sa mga tao. Iiinit lang nila. Yung aso nga hindi ko pinapakain ng panis tao pa kaya? O sila ang tanong, kakainin ba nila yung panis? Siyempre, hindi. Di sabi nga, kung anong ayaw mong gawin sa iyo, huwag mong gawin sa kapwa mo. Bakit? Pagka sila, kahit anong gawin, parang okay lang. Ano sila? Di ba? Pagka kinontra mo, sasabihin, ibang diwa. Natural, iba diwa mo. Matino yung diwa mo sa diwa nila. Correct. Exactly. Exactly my point. May puso ka kamong makatao, hindi makahayop. Kasi kamo kayo, mga kahayop kamo kayo, hayop. Mga hayop naman talaga kayo Mga demonyo. Mga hayop. Talaga naman kayo demonyo. Bakit? Kung di kayo demonyo, ang puro kilala nyo lang lagi, puro pera. 50 pesos nga, hindi nyo pinapatawad Correct. 50 pesos. Samantalang yung hayop na mag-asawa, sina Kuala Lumpur, yung hayop na dalawa na yan, pagka itong bonding na to, magpaparehistro ng sasakyan, nangungumisyon pa. Silang dalawa. Paano nalaman niya na nangungumisyon sila pagka nagpaparehistro ng sasakyan? Paano hindi ko malalaman? Naririnig ko yung usapan nila nung kapatid ko. Ano ba yung kapatid mo? Ano ba yung kapatid mo? Bakit mo alam regarding dyan sa mga commission na yan? Alam ko yan kasi nga minsan naririnig ko sila. Minsan nga, kunyari, konting diferensya lang nang aaway pa tong isa. Mali ang sagot. Ang tanong ko, ano ba yung kapatid mo? Ano bang trabaho niya? Ang kapatid ko, si Winston, pamangkin nila. Ano ba yung trabaho niya? Bakit na-open mo siya? Meron ba siyang kinalaman sa insurance? Iyon yung nagre-rehistro ng sasakyan ni Bonding na yung mga luxury na sasakyan na Bonding, nire-rehistro. Dati kasi yung mga nasa Brazil sila, tapos iniipon lahat ng mga pagdating pa lang nila, tsaka na kunyan, di ba, pag nag-uwi sila ng Pilipinas, doon pa lang iyan. Sila nangungumisyon kasi. Yung dalawang mag-asawa, sinakwala. Ayaw nila sa iba dahil yung kita, sayang nga naman. Sila pa yung nagaan. Di pa hayaan talagang nangangailangan. Talagang lahat kinukuha nila para kumita. Wala silang natatawad. So yun, ibig sabihin, kaya mo alam na nangungumisyon sila sa mga sasakyan ng iglesia, sasakyan ng UNTB, sasakyan ng administration ng iglesia. Kasi nga, yung kapatid mo, merong insurance or nagtatrabaho sa insurance company. Meron siya mismong insurance ng car insurance. Oo, yung sa
ba yung insurance niya? Sa Barik? Borik ba yun? Barik? Ha? Borik ba yung lugar na yun? Borik o Barik? Borek yung, yung beer house? Doon siya dati, di ba? Yung lugar niya dati, yung insurance office niya. Oo, doon sa tabi nung, yun, ang lokal, di ba? Ng lokal sa Malolos. Oo, doon yun. Doon yun. Pero alam ko yata, lumipat na eh. Nasa tabang, nasa Giginto na yata eh. Merong nagtatanong ano daw itong umuusok sa harap ko, Bakur puto, Bakur. Alam mo ba yung Bakur? Anong Bakur? Itong yung ginagawa ng mga Arabo, yung pausok. Yung parang vape, yung ganon. Hindi, shisha yun. Ito, Bakur. Ito yung pampapango nila. Yung nilalagyan ng parang insenso? Oo, insenso. Oo. Kasi nga yun, maraming kanto dyan sa Saudi. Hindi, yun kasi ang ng Saudi, yung laging nagpapausok. Pabango nila to. Pabango nila sa katawan. Mabaho naman sila eh. Oo. Grabe ka naman. Di nga naliligo yung mga yun. Madalang kayo maligo yung mga yun. Tapos yung mga uniform, hindi nila wala nga tubig sa Saudi. Paano sila maliligo? Di magtitipid sila. Hoy, hindi. Marami rin naman tubig. Bakit ako, nung nandun sa Saudi, maraming beses, pag matutulog ako, papasok ako, maraming beses akong naliligo, no? Kaso sila, takot lang maligo, hindi sila naliligo. Ayun. Going back sa issue, sa topic, yun nga, ang dami ng hindi nag-aabuloy talaga ngayon. Yun nga, yung earlier, before I started this live, dapat hindi naman ako magla-live ngayon. Meron akong kausap na nasa Japan at nasa... Bakit daw si Bonding? Palaging naliligo, mabaho pa rin daw ang paa. Yan ka. Ano yun, spiritually and literally speaking, ibig sabihin, meron siyang masamang paa. Sabi ng Biblia, anong pagkaganda-ganda ng paa niya ang nagdadala ng mabubuting balita? Meron po ba siyang mabuting balitang dala-dala, mga kapatid? Musok. Ba't nga ba, bakit hindi niya pa, yun, di ba pagka ang dami naman pwedeng gamitin, bakit hindi nawawala, Tawas lang katapat niya, no? Oo. Ewan ko ba to? Bakit? Sa laula? Ganon? Sa laula Paano hindi sa laula, biro mo, magpapamasahe ka ang baho-baho ng paa mo. Bumabaho. Ano yun? Hindi nagpapalit ng medyas? Ganon? Yeah, kaderder. Ewan ko. Kasi, kunyari ako, pag magsasapatos ako, mag-aalcohol ako, bago ako magsapatos, wala naman amoy yung paa ko. Bakit yun? Kalimutan na natin yung paa ni Boy. Baka sabihin na inuulit ko po mga kapatid. Shout out sa lahat. Middle East, sa Tasca, at sa Japan, mga close na mga sabi nila, kanina, ano yung ibig sabihin ng closet? Nagbabang tunog ko. Oo. Nagbabounce back ang tunog ko. Oo. Bakit nga? Ayun ko. Inaan ko na yung sound ko. Hinaan ko? Hinaan mo muna. Wait lang. Mahina naman Ayun. Hello. Nawala? Nawala na. Pangit ang audio. Bakit ganun?
Ewan ko, bakit? Ayan na, clear na. Clear na ba? Oh. Pareho pa rin. Ang hirap. Nakaka-distract. Hello. Yan. Ayan nga, clear na. Mas okay na kaysa kagaya kanina. Nagba-bounce back nga yung ano. Baka diferensya. Hello. Yung parang yung merong... Nag-e-echo. Ala na! Nag-e-echo. Tanggalin muna kita. Akmat ka na lang uli. Ayan. Pasensya na po mga kapatid, tinanggal ko muna si Mama Mary kasi nagba-bounce back yung sinasabi ko, nakaka-distract. Hindi ako makakapagsalita kasi nag-e-echo, nagba-bounce back. Ayan. Kain po tayo mga kapatid. Ano po ito? Fig. Ben Arroyo is watching. Si Sister Popot Manimbo. Naku, pagka nakilala nyo ito, kung sino itong si Sister Popot Manimbo, mga kapatid. Matandang kapatid ito na bigatin. Ano ito? Naku, kilalang kilala ito ng mga KNP. Unable to add guests na. They can't join your broadcast at this time. Ito po siya, pagkakinain mo. Yung fig, yung igos, yung pagkain ng mga pagkain nila Jesus Christ, nila Mama Mary, nila Saint Joseph. Fig. Masarap po siya, matamis. Yan. Going back, mga kapatid. So, kanina yung kausap ko, sabi nila, Brad JR, Brad Badong, ang dami na pong maano dito. Meron akong nakita na kapatid sa supermarket, sabi yung ganyan. Nakita niya yung buhok ko, gupit na. Putol na yung buhok ko, sabi yung ganyan. Tapos, tinanong niya ako, sis, kumusta ka na? Okay naman po ako, awa ng Diyos, sabi nung kapatid, na putol yung buhok na. Tapos sabi niya, hindi ko na po kayo nakikita sa lokal. Hindi na po ako dumadalo, sis, ito nga po, pinaputol ko na yung buhok ko. Tapos sabi nung kapatid na isa, ako rin po, ang dami ko na pong tanong eh. Actually, pinapaiwasan po sa amin si JR Badong. I-block daw po namin, wag daw po kaming makikinig doon. Eh, sa ginagawa po nilang pagbabawal na manood kay Brad JR Badong, lalo po kaming na-curious. At yun, sa panonood po namin sa mga video ni Brad JR Badong at saka yung pong pinsan ni Daniel Rason, yung si Myra Rason, mas lalo po kaming nagkaroon ng courage na hindi na mag-exit na sooner. Ayan, kaya again, maraming salamat kay Resty Reyes at saka kay Efren Baking. Hey! Yan. Hindi nyo alam na sa ginagawa ninyong pambabakod sa mga kapatid, lalo lang ninyo silang tinuturuan na mapaaga yung exit. Actually, meron nga kapatid sa Singapore. Panatiko talaga sila. Nagulat na lang sila, ba't tinitira na? Mama Mary, bumaba ka muna, tsaka ka umakyat uli sa live kasi di kita maado. Ayan. Adding.
Ayun. Hello, Mama Mary. Hello, hello. Ito naman po ay Cherry. Hello, hello. Ading ka, mahina ba ang internet mo? Mukhang mahina ang internet ni Mama Mary Myra Rason. Ayun po. Yun, dumadami yung sooner or later, mga kapatid. Bukas makalawa, yung sinasabi nilang hindi babagsak ang iglesia ni Daniel Rason. Naku mga kapatid, hindi po malabong mangyari na bumagsak ang iglesia ni Daniel Rason. Bakit? Biruin mo, Brad Josel, alam mo naman yan, Brad Josel, at alam ko sa puso mo na hindi ka na rin masaya dyan sa iglesia ni Daniel Rason. Bakit? Kayo mismo, pamilya nyo mismo, Brad Josel, ang saksi kung paano kayo sinisingle out ni Daniel Rason. Hindi lang si Brad Josel Malyari sa mga KNP ang kitang-kitang hindi na masaya sa pamumuno ni Daniel Rason. Pagmasdan nyo po lahat ng mga KNP, mga kapatid. Tingnan nyo po yung bukas ng mga mukha nila. They are showing discontentment with the leadership of Daniel Rason. Sino lang ang masaya dyan sa iglesia ni Daniel Rason? Ayan, si Resty Reyes. Ayan, si Efren Baking. Si Robert Naboa. Yung mga hinayupak na mga ministro na yan, sila yung mga nakikinabang sa pera ng mga kapatid. Meron nga pinost si Alabok, si kapatid na Alabok. Pseudonym po niya yon. Merong pinost si kapatid na Alabok, Dear Daniel Rason, pinagkatiwalaan ka ng mga kapatid sa pera ng mga kapatid na may etc. Basahin nyo na lang po yung Nirepost ko po yun at nirepost ni Doc J. Lawrence. Again po mga kapatid, sa lahat po ng mga kapatid, panoorin nyo po lahat ng mga videos ni Doc J. Lawrence. Meron po siyang topic regarding sa buhok. Bawal ba o hindi bawal ang magpaputol ng buhok sa mga babae? Yung pong pagkain sa fiesta, bawal ba ito o hindi bawal? Ano pa? Yung pong pag-aabuloy, bawal ba ito o hindi bawal? Marami po siyang topic. Tsaka yung recent topic niya, yung hell, impyerno, na ipinapanakot ng maraming religion, mga kapatid. Panoorin nyo po. Masusurpresa po kayo. Siguro, mga ilang episode, masusurpresa kayo, mga kapatid. Kung ano man yung ikakasurpresa ninyo, abangan nyo na lang po yun, mga kapatid. Doon sa YouTube channel at saka sa Facebook page and Facebook account ni Doc J. Lawrence. Bible Hacks sa YouTube channel and sa Facebook page po niya is Bible Hacks. And sa kanyang personal FB is Doc J. Lawrence, mga kapatid. Panoorin niyo po. Ito na. Dubi-dubi-du, bidu-bidu. Yan, yun po yung bahala na lang po sila, mga kapatid. Si Doc J. Lawrence na isiwalat ang dapat nilang isiwalat, mga kapatid. Hay nako. Doc J. Lawrence, I am praying for your safety and the safety of your loved ones. Nakita mo, nasaksihan mo kung ano ang ginagawa nila ngayon at pinaplano towards me and towards to all
the credible whistleblowers. When I say credible whistleblowers, there are some whistleblowers that are pretending to be credible whistleblowers, but it is clearly show na there is something wrong. There is something going wrong, mga kapatid. Bakit? Pero mo, yung mga legit na nag-disseminate ng information throughout social media platforms, they are trying to destroy our credibility. Ganun lang po yun, mga kapatid. Kasi ang sabi ng Panginoong Jesucristo, yung hindi laban sa atin, sumasa atin yun. Kakampi natin yun sa madaling salita, sa kolokyan nila pananalita. Ang hindi laban sa atin, kakampi natin, sabi ng Kristo sa mga apostol. Kaya tignan po ninyo, mga kapatid, nangangaral si brother, anong pangalan kasi nitong manggagawang, nakalimutan ko yung pangalan ng manggagawa. Kung alam niyo po, mga kapatid, paki-comment, paki-type niyo sa comment section. Si brother, nakalimutan ko yung pangalan. Yun, tapos, makinig din po kayo, mga kapatid, kina Brad Elios at saka Logic X. Mga kapatid, kila Brad DK. Pakinggan niyo po yung mga yan. Ang gusto po ng mga yan makatulong sa mga kapatid nating mga nagkaroon ng trauma, nagkaroon ng depression dahil sa brainwashing, guilt tripping, and ano pa ba na ginawa ng pinanggalingan nating religion, mga kapatid. Sabi ko nga po, sabi ni brother Joey Gregorio from Paris, France. Hello po, bro and sister. Hello po, brother Joey Gregorio. Ayun. Isa lang naman po ang namin, mga kapatid. Our advocacy is to help, mga kapatid. And yung pong pagtulong po namin, wala pong kapalit. Actually, yung pong pagtulong po namin, nangahulugan pa nga po ng pagkawala ko ng trabaho eh. Di po ba nakita nyo naman po dahil ginugulo yung employer ko. So, might as well, i-detach ko yung sarili ko dun sa previous employer ko para tigilan niya. He don't deserve. Dahil wala namang kinalaman yung tao, mga kapatid. So, yun. And sabi ko nga po sa inyo, kahit ako na yung lumitaw na pinakamasamang tao, okay lang yan. Hindi ako credible, okay lang yan. Kasi, hanggat naniniwala sa'yo si Brother Joey Gregorio, hanggat naniniwala sa'yo si Sister Popot Manimbo na taga Amsterdam. Ano to? Bigatin ito. Si Sister Popot Manimbo. Hanggat naniniwala sa iyan, tumatag ka na. At hanggang nakasuporta sa'yo ang angkan ng rason, you will win your fight. Bakit? Alam na alam mong tinutulungan ka at sinasamahan ka ng divine being. Yun. Sasabihin naman ng yan, dilulo talaga itong si Badong. Alam niyo po, mga kapatid, sabi nga nung kausap ko, wala ka lang, kahit anong sabihin mo dyan, whether sabihin mo pula, they will criticize you. Sabihin mo puti, they will criticize you as well. So might as well focus on your cause, focus on your fight, focus on what really matters. Kaya nga po ako, di po ba, mga kapatid, tingnan niyo po, kahit anong gawin nilang mga paninira,
still, nandito pa rin po ako, nagpapatuloy sa laban po na ito. Unang-una, wala naman pong pakinabang ako po dito, mga kapatid. Yun lang po. Wala naman akong kailangang patunayan kasi unang-una, hindi naman ako kailangang magbigay ng patunay kahit kanino. And sabi nga ng maraming nagme-message sa akin, bro, the fact that you have been a part of the royal family itself, malaki na pong ano yun, malaki na pong bagay na para po maniwala po kami. And tapos, pinatunayan pa na totoo lahat ng sinasabi mo. Biro mo papatunayan, mag-a-agree itong pinsang buo ni Daniel Rason, na si Smyra Rason, and magte-testify in favor of you, yung father niya na namayapa. Biruin mo, kaya ako, nagpapasalamat ako. Biruin mo, ang tagal na panahon, mga kapatid, ang tagal na panahon na po pwedeng managot ang hininga ni Uncle Philip Rason Jr. Pero, bakit ipinahintulot ng Diyos na makapag-expose muna siya, mga kapatid? At masabi niya yung dapat nating malaman. Biro mo, malay-malay ba natin na yung tatay ni Daniel Rason at saka si Brother Eli ay may relasyon pala? Pwede nyo pong pwede nyo ulit-ulitin yung mga video namin. Nahuli po niyang nagni-nips to nips. Nips to nips na lang po sinabi ko para hindi naman po masyadong masagwa kasi meron pong mga nanonood na bata, yung pong lalo na yung anak ni Brother Wency Bound ng lokal ng Cruz na Ligas, Quezon City. Sa ano ito? Sa may UP Diliman. Yun. Sabi ni Brother Joey, ni Potpot Jopot, big yes. So yun. Biro mo, pagka nakasuporta sa'yo si Brother Joey Gregorio, pumanatag ka. Bakit? Kasama yan. Kasama yan sa mga kapatid na tumutulong sa mga dapat tulungan. Yan. Nakalapit ba ako sa iyo, Brad Joey Gregorio? Hindi ko matandaan. Pero meron akong isang insidente na tatandaan na ayun, merong kapatid na nangailangan na tinulungan niyo po. Salamat po sa Diyos. Ang sabi ng Biblia sa Hebreo 6:10. Kukunin ko lang yung aking Bible. Sabi po sa Hebrew 6:10, favorite ko tong verse since nung nabaptize ako. Sabi ng Bible, sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong mga gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal, at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. Ang Diyos po pala, hindi siya liko para limutin yung pong ating mga ginawa. Lalo na if we've done good things na sa lihim, yan, hindi po tayo lilimutin ng Diyos. Tandaan niyo po, sabi ng Biblia, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay magiging karapat-dapat sa akin. Bakit? Biruin mo, sinabi na nga ng Panginoong Jesucristo na pagka kayo ay maglilimos, huwag kayong tutugtog ng pakakak sa harap ninyo. Matitigas ang ulo ninyo, tugtog kayo ng tugtog ng pakakak. Sabi nga ng mga kapatid na taga-Russia at kapatid na taga-Japan, nakausap ko kanina, ka-video call ko kanina. At saka mga kapatid sa Middle East, nakausap ko. Ano po kasi, kami? Kami? 4-way call. Bakit po ganun? Biruin mo, tutulong ka, magpapakain ka, hindi po sila papayag na wala pong kamerang magdadala. Bakit? Sabi ng Biblia, mag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katwiran sa harap ng mga tao
upang kanilang makita. Sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. Pinag-iingat tayo ng Panginoong Hesukristo. Ang sabi po niya, malinaw, mga kapatid. Meron kayong Biblia, wala kayong Biblia, i-search ninyo sa inyong mga cellphone, mga kapatid. Mateo 6:1. Ayan, malinaw na nakasulat, Mateo 6:1. Mag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katwiran sa harap ng mga tao upang kanilang makita. Bakit? Sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. Kaya nga, pagka ikaw ay naglilimos, huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo, na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan, upang sila'y mga kapuri sa mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Yan, mga kapatid. Kaya nga ang sabi ng Panginoong Hesukristo, magsilayo kayo. Sabi ng Panginoong Hesukristo, hindi ko kayo nangakikilala. Bakit? Sabi ng Panginoon, nagpalayas din kami ng mga masasamang espiritu sa iyong pangalan. Gumawa din kami ng mga dakilang tanda sa iyong pangalan, hindi ba? Nag-MCGI cares kami, nag-bloodletting nga kami. Kami nga yung kami nga yung pinaka number one na nagpo-produce ng dugo sa Philippine Red Cross, tama po ba? 'Yun. At saka hindi lang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Yung pong mga members po namin, nagbibigay sila quarterly nagdo-donate sila ng dugo. Nagtumutulong po kami sa PNP, etc. etc. Anong sasabihin ng Panginoong Hesukristo? Magsilayo kayo. Hindi ko kayo nakikilala, mga manggagawa ng katampalasanan. Bakit? Sinabi ko na nga sa inyo, pagka kayo gagawa ng katwiran, huwag kayong gagaya sa mga mapagpaimbabaw. Huwag kayong matitigas ang ulo eh. Tapos biruin mo, meron akong kapatid na nakausap kanina. Yun nga pong kapatid na naka 4-way call ko. Merong taga Middle East, merong taga Japan, merong taga Russia. Hello, uli sa inyo. Sabi, Brad JR, sabing ganyan. Nung pong nagipit po kami, tinry po namin humingi ng tulong. Wala pong tumulong kahit isa sa amin. Sabing ganyan. With all fairness, sabi nila, during the time of Brother Eli, hindi po ganyan. Mararamdaman mo yung pag-iibigan sa kapatiran during the time of Brother Eli. Sabing ganyan yung mga kapatid na kausap ko kanina. Sabi ko, nag-agree naman ako. I can attest to that. I myself can attest to that. And doon sa mga hindi naniniwala, doon sa in-expose ni Mama Mary Myra Rason, problema niyo po yun, mga kapatid. Problema niyo po yun. Hindi naman, tignan nyo, kung talagang malinis ang kamatayan yung dahilan ng kamatayan ni Brother Eli, bakit hindi man lang ipinakita yung bangkay ni Brother Eli sa buong kapatiran? Tingnan po ninyo mga kapatid, bakit lahat ng mga videos, question and answer, itanong mo kay Soriano, mga debate, bakit pinagtatanggal sa MCGI? Sabi nila, after nyo pong mag-live, pwede po ba namin kayong makausap uli? Sabi ng mga kapatid na nakausap ko kanina, yung naka 4-way call ko, na taga Middle East, taga Japan, at taga Russia. Umihirit pa po sila. Yun po mga kapatid. Going back, tanungin nyo, sabi nga nung mga kapatid, Brother,
yung pong mga bike lang ni Bage ay ni Bradlen Labong. Ang mamahal po nun. Eh, ang iniisip na lang po namin, kasi kasama po niya kaming nagbabike eh. Ang iniisip na lang po namin, eh, malaki po ang sahod niya sa HOC tsaka sa Best House of Chicken. Hindi po namin alam na kaya po pala ganun dahil alam nyo na, mga kapatid. So, hindi ba totoo, Maning Gomez, na isa ka rin. Yun. Hindi ba totoo, Jerry Caroro, na isa ka rin? Ay, ito pa, mga kapatid. Hoy, Bobby Monton. Yun. Ang yabang-yabang mo na ngayon, di ba, Bobby Monton? Bakit? Eh, noong pa man, di ba? Oh, ay, nako. Yun. Hindi ba totoo, Bobby Monton, na kaya malakas ang loob mo pagka nag-away kayo ni Yuli nung nasa Brazil tayo? Pag nag-away kayo ni Yuli, eh, magra-runaway ka, biruin mo, nung nag-away sila ni Ulysses, nitong si Bobby Monton, biruin mo, naglaya si Bobby Monton, tinawagan siya nila Resty Reyes. Hello, Brad Bobby, nasaan ka? Nandito na ako sa Paris, pauwi akong Pilipinas. Ganun po kadali para sa kanila. Pagka nagkaroon ng tampuhan, nagkaroon ng misunderstanding, lalayas. Pupunta ng Paris. Abay sosyal, abay matindi. Saan ka kumukuha ng ano? Tignan po ninyo mga kapatid. Sino po ba si Bobby Monton? Si Bobby Monton, siya lang naman po yung asawa ng kapatid ni Arlene Rason na si Cathy Ruga. Yun. Lalakas ng loob nila. Grabe. Bakit? Eh, biro mo, may hawak na credit card ni Brother Eli. Meron silang hawak na credit card. Kaya nga, tingnan po ninyo ano bang kabuhayan nila? Bakit ang dami nilang mga property? Mga kapatid, ano bang trabaho ng mga yan? Kaya nga, ako naiintindihan ko kung bakit masama ang loob nila Don Capulong at Lisel Capulong. Kasi talagang yan yung dalawang mag-asawang na gano'n, nakasama ko, nakita kong nagbanat talaga ng buto. Sabi ni Sister Rosemary Writer, ako po, pagkakaintindi ko po, Bro Badong, kaya niya ipina-broadcasting niya yan para dumami ang mag-abuloy. Alin po, hindi ko po magets yung ano nyo. Sister, invite nga natin si Sister Rosemary Writer. Ano ito? Exeter from ay, merong nanonood si Sister hindi kita babanggitin. Si Sister na taga Canada. Nanonood siya, nakita ko eh. Katinang ng ilong ko. Sister Rosemary Writer from Bonn, Germany, with your permission and with your kind indulgence, Sister Rosemary Writer, sana po mapagbigyan niyo po ako kahit mabilisan lang na pag-akyat sa live. Sister Rosemary Writer. Hello po, Sister Rosemary Writer. With your permission and with your kind indulgence, sana po ay mapagbigyan niyo po ako kahit po mabilisan lang. Alam ko pong busy. Ayun, si Sister Rosemary Writer. Sister Rosemary, I never expected this moment. Hello po. Ay, bakit na-screenshot ko? Hello, Sister Rosemary. Sandali lang po. Ayun. Kanina kasi hindi ko po naririnig yung inyong magandang tinig. Magandang gabi po sa inyo, Bro Badong. Opo, magandang gabi din po sa inyo dyan. Guten Abend. Guten Abend, Bro Badong. Yung ibig ko po sabihin, yung, ano ba to? Para dumami yung abuloy. Alin po? Para dumami yung abuloy, kaya
Ah, kasi may binanggit kayo kanina na binobroadcast sa camera para dumami yung abuloy. Oh. Ganito po, Sister Rosemary Writer, for the benefit of the people who are watching us now and will be watching the videos na recorded sa YouTube or sa any other social media platform. Pwede po ba na sabihin po ninyo na kailan po kayo naanib at kailan po kayo nag-exit at ano po ang reason bakit po kayo nag-exit? May kaganito yan. Naanib Kailan yata po kayo naanib? mga 2001, ganun. 2000. Ano na rin po kayo? 24 years na rin. Hindi, sorry po. Mga 2021, yun. 2021 po kayo na-baptize. Mga ganun. Magpo 4 years. Ay, 4 years na. Yes, 4 years. Mag 4 years na. And then, what made you decide to exit? Hindi ba dalo ng 3 beses sa isang linggo? Ayun. Kahit pagod, dadalo pa rin kahit puyat. Kasi nga dito, hindi ka po pwedeng walang part-time. Kailangan talagang may part-time ka. Hindi ba magtitiis? Yun nga yung lagi natin naririnig, magtiis. Opo. Magkaroon ng kaligtasan. Kasi ang mo rin tatandaan yung sinasabi na magtiis ka sa aral. Pagtitiisan mo yung mga napag-aralan mo. Tapos, minsan pag naiisip ko yung kung di ako magtitiis, masasayang yung pinag-aralan ko sa Biblia. Kaya sabi ko, kahit puyat, dadalo pa rin ako. Kahit pagod, dadalo pa rin ako. Kasi minsan, mamalingki pa ako, magluluto. Tapos sa harap ka ng camera. Di nagtitiis. Ngayon, pag merong pagkakatipon, dadayo ako. Punta ako ng Frankfurt o kaya ng Bonn. Ngayon, pag darating doon, merong babati sa'yo, meron di rin naman babati. Parang gusto ka, ayaw ka. Ano ba dito? May pinipili o ano? Correct. Hindi ko muna dinibdib yun nung una. Sabi ko, siguro nagkakamali lang ako ng iniisip ko. Hayaan mo na lang yun, pumunta ka rito para dumalo. Hindi para tignan ko kung meron may gusto sa'yo o sino walang gusto sa'yo. Kaya iyon, pag pumunta ako, malayo nga dito, 9 hours. Ay, layo, 9 hours. Kami yung pinakamalayo. Tapos yung isang kapatid dito na taga Luzon din, hindi naman din ako kinokontak, hindi naman siya malayo dito. Pamilya sila. Ngayon, minsan nararamdaman ko parang, ano ba akong kapatiran to? Akala ko ba nagmamahalan? Magmamahalan. Parang di ko naman nararamdaman yung pagmamahalan na sinasabi. Correct. Kaya sabi ko, ganito ba talaga dito? Nagkakamali lang ako ng tingin. Sabi ko, ganito sarili ko. Ngayon, di ba meron pa rin 3 beses na pagdalo? Oo, yung SPB. Maraming beses na dumadalo, maraming beses. Maraming beses na puyat ka, maraming beses na pagod ka, dumadalo pa rin. Tapos pati yung mga abuluyan. Nung una nga, maliit lang bigay ko, nilalakihan ko na nga nitong lately. Ngayon, napapansin ko na, nitong mga huli na, sabi ko, ba't ganito yata paulit-ulit na lang itong tinatapik ni Brother Daniel? Ulit-ulit na lang. Narinig ko na itong nakaraan na. Bakit? Sabi ko gano'n. Sabi ko, para ano ba ito? Ni-rewind o ano? O naka-record? Yun ang iniisip ko. Sabi ko, baka ano ba ito? Naka-record na yata ito. Kasi yung boses nila, pare-pareho lang eh. Sabi ko, baka ako yung nakaraang topic, inulit na lang nila ulit. Tapos dinugtungan na lang. Sabi ko, narinig ko na to. Ito na naman. Hanggang naiinis na ako.
ko. Natutuling na yung tainga ko. Parang ayaw ko na talagang, hindi ko na kayang pakinggan. Sabi ko, ano na tong topic na to? Wala na ako natututunan dito. Ngayon, tinanong ko yung isang kapatid, ang pangalan niya Maria. Ganon din daw yung nakikita niya. Na wala na tayong natututunan, paulit-ulit na lang to. So sabi pa niya, itong dalawa naman na to, sip-sip. Yung dalawang kasama niya, yung brother din niya. Si Brad Josel at saka si Brad Rodel. O yun nga, sabi niya, yung dalawa na to, sip-sip. Oo nga kuya, oo nga kuya. Sabi niya gano'n. Oo. Naiinis na siya doon sa dalawa. Bakit? Puro na lang sila, oo nga, oo nga. Ang galing! Kuya! Ganon. Ngayon lang po namin narinig yan. Ganon. Sabi ko, tama ka. Ulit-ulit na lang sinasabi nila. Ang galing, kuya. Ang galing ng pagkakadugtong-dugtong mo yan, kuya. Ganon. Kaya sabi kong ganon, ay, hindi ko nakatukaya. Aalis na ako dito. Yung kapatid, gusto niya na rin lumabas. Kaya lang, sinukol siya ni Brad Noel. Sabi niya, bakit ka lalabas? Inano siya yung... Ni Kalbong Noel Gonzales. Sinukol siya. Tinawagan siya ng isang kasis. Yung pala si Brad Noel na andun sa ibang linya. Pinapakinggan yung pinag-uusapan nila ng isang kasis. Tapos sabi kong ganon, bakit naman pipilitin kanila kung ayaw mo nang dumalo? Hindi na daw siya makaano dahil parang sinusumbatan na siya. Kaya sabi ko sa isip-isip ko na lang, mahina siya kung nagpatakay siya. Ito ako kinabahan siya lalo na po dyan, lalo na po dito sa ibang bansa, hindi naman po nila tayo po pwedeng pilitin. Kung ayaw na natin, pwede natin silang isumbong sa gobyerno. Yun nga lang din niya siguro alam. Kasi nasa kalabas-labasan siya ng city Para sa medyo hulo na yung lugar niya, wala siya sa loob ng city. Ako talaga, hintay-hintay lang po tayo si Sister Rosemary Writer. Tama, Sister Rosemary Writer, di ba? Hintay-hintay lang po tayo, abang-abang lang po tayo dahil meron na pong mga inaasikaso na mga demanda sa iba't ibang panig ng mundo. Ito po, Brad Badong, nung nararamdaman ko na yung turo niya, paulit-ulit na lang, wala nang natututunan na tulad ng dati. Yung talagang sa Biblia pinapaliwanag. Kaya parang napuno na ako kasi sinabi ko, hindi na ako dadalo. Kaya mula nun, hindi na ako dumalo. Galing pa nga din ako sa trabaho Namalengke, nagluto. Ngayon, nag-aabang-abang din ako kung saan ako makakapakinig ng turo ng Biblia. Yung talagang matututunan mo talaga yung turo. Hindi yung paulit-ulit. Opo, sige lang po. Kaya iyon. Tapos, napanood po kita sa YouTube. Sabi kong ganun, sino ba to? Sabi kong ganun, para kung nagkaroon ng tanong sarili ko, sino ba to? Sabi kong ganun tong badong na to. Kasi mga dumadaan sa sa wall ko. Exeter. Ngayon, tinatanong ko sarili ko, ano ba yung Exeter? Tinignan ko lang, ay may mga po sila na parang yung hindi nila gusto yung mga ganong aral, ganito. Tapos tinignan ko rin sa YouTube, inalam ko rin kung ano yung ine-explain nyo kasi yung iba nga na kapatid nagpo-post, parang kalaban ka na nga, totoo yung sinasabi nyo na pagka naging against ka na, parang ang tingin nila sa'yo, masama ka na, lumalaban ka na sa aral, tama yun. Antikristo. Yun na nga. Tapos sabi kong ganun, kung walang magko-complain, mag-e-explain, paano malalaman ng mga tao kung naloloko ka na o hindi? Correct. Dapat nga, sabi ko, magpasalamat nga tayo, merong malakas na loob na lumalabas katulad ni Bro Badong na nag-e-explain siya. Dahil nakataya pa yung buhay mo dito. Yung pupoging Brad Badong. Bro Badong.
Joke lang. Oo nga eh. Kasi naman natin na dapat siyang insultuhin. Dahil yung pag-i-expose niya, hindi naman sa walang bagay. Halimbawa, di ka nag-expose. Hindi nalaman yung talagang katotohanan, yung ibang bagay. Maganda rin yung may malaman ka. Hindi rin masama yung lahat tayo tahimik. Hindi naman po pwede lahat tayo tahimik. Opo. Mainam din na meron talagang magsasalita para hindi mailigaw ang ibang tao. Actually, ako... Kasi kung lahat tayo tahimik, hindi rin po pwede. Paano natin malalaman yung mali? Correct. Actually, ako po, wala naman po talaga akong intensyon na mag-expose. Noong pong unang dating ko po dito sa Europe, nagla-lifestyle vlog po ako everyday, daily, na yung pong, lifestyle vlog, yung daily routine ko po, na ganito, pagka umaga, yan, magdidilig ako ng halaman, nag-garden ako, nag-aayos ako, nag-i-interior ako dito sa hotel namin, etc. etc. So, nung nag-start ako mag-lifestyle vlog, na hindi naman po minomonetize yun, I just want to update my friends, my family, our churchmates, all around the world na nakakilala sa akin. I just want to inform them and update them na I'm doing... Katang mabuti. Mm-hmm. Pinakinggan mo na katang mabuti kung anong sinasabi mo. Kung totoo nga masama lang yung sinasabi mo o meron mahalaga rin sa mga sinasabi mo. Kasi yung iba din, pinapanood ko rin sila na may binabanggit sila tungkol sa iyo, ganun. Iniisip ko naman, may kanya-kanya naman tayong nararamdaman eh. Hindi naman porket ganun ang pakaramdam mo, gusto mo ganun na rin maging pakaramdam ng isa. Exactly. Darating din tayo sa mga bagay na yan. Kung ano man ang nararamdaman natin ngayon, hindi mo yan bigla-biglang masasabi na, o sige, gagawin ko na nga yung sinasabi mong ganyan sa akin. Exactly. Darating at darating ang bawat tao sa tamang lugar. Exactly. Kahit hindi mo yan sabihin kahit kanino. Merong Lahat. stages. Parang ganun sa eskwelahan. Merong kinder, merong grade 1, merong grade 2. Hindi po pwedeng yung aralin na pang grade 6 ay tuturo mo sa grade 2. They will not understand that. They will not absorb that. Kasi may stages of understanding. Ako po, naiintindihan kita, Bro Badong. Naiintindihan kita 100%. Sa mga sinasabi mo. Salamat po. Dinastan ko sila eh. Lahat ng mga nagko-comment sa'yo. Hindi ako against sa kanila, pero sinasabi ko lang yung opinion ko. Kung ano man yung opinion nila, tulad ng sinasabi nila, opinion nila yon, may opinion din ako para sa kanila. Exactly. Sabihin, si Bro Badong, may sarili din siyang isip, may sarili siyang desisyon, may sarili siyang kagustuhan. Darating din time na magde-decision din siya kung ano talaga yung nabalansin niya sa sarili niya. Yun ang gagawin niya. Kasi hindi mo rin basta-basta sabihin, bukas gagawin ko na yung sinabi mo sa akin. Exactly. Hindi rin ganun kadali yun eh. Opo. At saka, meron kang gagawing pagtimbang o pagbabalanse ng mga bagay-bagay. Kung ito gawa ko, halimbawa, magkaibigan po tayo, Sister Rosemary Writer, halimbawa, magkaibigan tayo. Nagbigay ako ng unsolicited advice. Nasa sa inyo kung susundin niyo yung unsolicited advice or hindi. Tama. Di po ba? Saka papakiramdaman ko muna, tama ba yung in-advise niya sa akin? O hindi? O gagawin ko ba yun o hindi? Ganon. Kasi nasa damdamin mo yun, lalabas din yun eh. Kahit di yung sabi ng kahit sino. Na, ay, tama yung sinabi ni ganito sa akin. Ganon na nga lang gagawin ko. Kasi parang naisip mo, magandang pasukin yung sinabi na yun na yun ang gawin mo. Mararamdaman mo na yun eh. Isang araw, darating ka talaga dun. Opo. Lalo na pag tumatawag ka sa Diyos, talagang i-guide ka sa tamang lugar. Exactly. Kahit wala magsabi, meron talagang Diyos. Pag tinatawag mo lagi ang Diyos, Diyos talaga magdidirect sa'yo. Kasi nga po, pangako niya po yun eh. Sino mang tumutuktok, pagbubuksan, sino mang tumatawag, didinggin. Pero pangako ang Diyos. Kasi ako, nag-analyze muna ako, pinapakinggan ko lahat. Yung sinasabi na
DJ DK o sino ba yung mga ibang vlogger dyan o ano, mga kapatid. Sabi ko, mag-unawaan tayo, magbigay tayo ng time para sa isa't isa. Exactly. Ang ganda po nung sinabi nyo, Sister Rosemary Writer, magbigay tayo ng time para sa isa't isa. Kasi hindi naman nila na-experience yung na-experience ko. And Yun lang nga. the other way around, hindi ko rin naman na-experience yung na-experience. Other side, Bro Badong, yung nasundan ko hanggang ngayon, hindi basta-basta yung pinagdaanan mo. Biruin mo 20 years, nakasama ka sa ibang tao, hindi sa pamilya mo. Hindi mo yung basta-basta masasabi na, ay, ano yung sinabi sa akin. Kasi maghahanap ka pa doon ng, ng balance eh. At saka, yun, Sis Rosemary, ano po yun? Wala pong sahod yun. Yun na nga, napakinggan ko nga yun nung Ang start po ng allowance na binigay sa akin nila Brad Don, ni Kuya Don at saka Ate Lisel Capulong, 200 pesos a week. That was 2002. Anong pera yon? Philippine pesos pa yun? 200 pesos. 200 pesos. Mario Joseph, kulang pa sa merienda. Opo, kulang pa sa merienda. Tapos, after a year or naging 500, naging 700, yun. Wala pong dumidestino po ako that time. Kaya nga po merong isang pagkakataon na destino ako sa Camyas, sa lokal ng Camyas, Quezon City. From lokal ng Camyas, malapit po yun sa sa GMA network. From lokal ng Camyas to Santo Domingo, doon sa Metro Manila Division Office, sa Santo Domingo Church. Ang layo po noon, grabe, naglakad po ako. Pauwi. Kasi wala po akong pera eh. Dumistino po ako, galing po akong destino noon. Grabe. Eh ako nga siguro ilang taon lang, mag-iisip-isip na ako. Ba't ko pasisilbihan tong ibang tao kaysa sa pamilya ko? Biruin nyo sa inyo, 20 years. Kasi po ang in-instill po nila sa utak po namin, pagka po nagsilbi ka sa kanila, pinagsilbihan na rin daw po ang Diyos. Eh ako po talaga from my childhood days, na po ako, gusto ko nang maglingkod sa Diyos talaga. Eh meron pa nga pong instansya na nag-aaral ako, may dala-dala akong Santo Niño. Meron akong dala-dalang Santo Niño lagi when I was in grade 2, if I'm not mistaken. Tapos ang inaano pa nila, pagka badshot ka kay mommy, kay daddy, automatic badshot ka kay Brad Eli tsaka kay Brad Daniel. So, nagkaroon ng malaking epekto sa kaisipan namin. Hindi lang po. Ma-interrupt po kita. Opo, sige po. Kasi nagpapaksa po si Brad Daniel, nung sinabi niya yung paksa na yung inyong mga abuloy pagsama-samahin, hindi man makakabili ng poste, ano man pagkakasabi niya? Ng poste ng La Verdad. Una sinabi niya yun, talagang sabi ko, wala na tong espiritu ng Diyos. Actually, hindi magsasalita ang may espiritu ng Diyos ng ganito. Lalo na pagdating sa abuloy. Opo. Actually, sister, hindi lang po kayo ang nadismaya na nagsabi sa akin. Meron pong mga kapatid. Ang laki po talaga ng pagkadismaya ko. Talagang, sabi ko, hindi ito yung Daniel na kilala ko nung mga ilang taon na bago ako na-anib. Sabi ko ganun. Marinig ko yun. Saka yung lagasan ng ngipin. Ako po yung gusto niyang lagasan ng ngipin. Inaalam ko, sino bang kaaway nito? Nalagasan pa ng ngipin. Tapos may suntukan pa. Tapos meron pang, yung lalaggaman ng apoy? Saan ba yun? Sabi ko, nagsusunod-sunod na ako yung tinatapik nitong ganito, ha? Sabi ko, sino bang kaaway nito? Hindi po ba sasabihin niya pag-ibig? Eh, wala nga pag-ibig. Hindi po ba pag-ibig yung Topic na pag-ibig na yan,
parang panilo niya yan yung salitang yung pag-ibig. Opo. Yung kadalasan niya binibigkas na pananampalataya, pag-ibig, sabi ko wala na. Itong salita na to, ito yung pang-caption niya sa mga tao pang-uto. Sabi ko ganun. Dito niya binibilog ang ulo ng tao sa pag-ibig. Pagdating mo naman sa lokal dito, sabi kong ganun sa isang kasis, kung totoong nandiyan na espiritu ng Diyos, bakit yung iba nagmamalaki sa atin, hindi man tayo pinapansin. Exactly. Yung iba, mataas ang nila, hindi sila basta-basta namamansin, para kaming, bahala ka dyan, dito kami, ganun. Kaya sabi kong ganun, kung talagang sa Diyos to, hindi to dapat nangyayari. Opo. Kaya sabi ko, lalabas ako. Kapatid na kausap ko, meron bago po, di po ba nakikinig kayo kanina pa, bago po ako mag-live, meron po akong kausap na mga kapatid na closet sa Russia, sa Japan, at saka sa Middle East. Sabi nila, with all fairness naman, during the time of Brother Eli, ramdam mo yung pag-ibig sa isa't isa sa mga kapatid. Wala kang mararamdaman na mayaman si ganito, mahirap ako. Wala pong ganun. Pantay-pantay ang nararamdaman ng mga kapatid. Kasi, yun po yung naituro At mismong ginagawa ni Brother Eli. Saka, talaga naman ang mga tao ay umanib dahil sa galing ng pagtuturo ni Brother Eli sa Biblia. Kaya lang, halimbawa kami, na wala namang ako, for example, wala naman talagang alam sa Biblia Nalaman ko lang ang Biblia doon sa nanay ko. Sa nanay ko, kaanib na, dati pa. Ngayon, napadaan ako doon nung nakaupo siya doon sa TV, nakikinig siya nung araw na yon, parang nakuha yung attention ko. Sabi ko, sino ba itong mama na ito nagsasalita rito? Doon ako nagsimulang nakinig. Pero ang tagal ko na napapakinggan si Brother Eli na tuwing umuwi ako ng Pilipinas, naririnig ko yung nanay ko nakikinig. Ngayon, paano ko naanib dito? Iyan si bro, ano bang pangalan nito? Yung dating dantos naglagay na siya ng Katoliko sa sa profile niya. Sino ba ito? Si Mike. Bro Mike, ano ba to? Engineer. Si Brad Mike Nabong. Yun, si Bro Mike Nabong. Yan ang nagdala niya sa akin dito para maanib. Kasi, maka-Duterte kasi ako. Hindi ko naman niya kilala, si Bro Mike Nabong. Kasi diyan sa Duterte group na yan, madalas akong mag-comment diyan kay pangalan ko, kay Banat Bay. Ay, nakikita niya yung salita ko siguro, parang may style ng pagkadating daan. Sabi niya, sis, kapatid ka ba? O kasis ka? Tinanong sa akin ganon. Sabi ko, hindi po. Sabi niya, gusto mo ba gusto mo maanib? Sabi ko, paano nga po ba? Kung gusto mo i-dedicate kita sa diyan sa namumuno diyan sa UK. Yung kinontak niya si Brad Noel. Kaya ako naanib diyan. Sa Pilipinas nga wala nga akong time. Pag ako umuwi kasalanan pala ni kasalanan pala ni Brad Mike Nabong, tol. Brad Mike Nabong. Tanungin mo siya. Tanong. Nanonood po yun. Kaibigan ko po yun si Brad Mike Nabong. Tapos sabi niya sa akin, sis, kahit ano mangyari, forever my sister ka. My sister kita, sabi niya ganon. Sabi ko, buti naman. Sabi ko. Oo, lahat naman po tayo magkakapatid. Yun po yung gusto ng Panginoong Jesucristo sa atin. Lahat tayo magiging magkakapatid. Walang barbaro, walang Hudyo, walang Griego. Lahat tayo kapatid ni Kristo. Nabigla rin po ako nung na binalita nyo na namatay na yung father ni Sis Myra Rason. Nabigla ako dahil sinundan ko lahat ng panyo ng YouTube nyo. Sinundan ko lahat ng usapan nyo dun sa YouTube. Kasi ayoko kasi mag-judge sa tao nang hindi ko alam ang mga dahilan.
Kaya ko sinusundan yung ano nyo para malaman ko yung lahat ng pangyayari. Kaya tuwing merong live, nakikita nyo, naka-on ka agad ako, sinishare ko pa nga para makita ng yung mga galit na galit, para makita nila lalo. Para hindi na dumami umanib. Kaya para yung iba hindi na mauto kung mayroon pang mauuto dyan. Opo. Yung sinishare ko kaagad yung live nyo. Tapos, ayun nga, sabi kong ganun, kailangan malaman ko lahat ang punot dulo rito, kung ano talaga na. Kaya nasyak ako nung makita ko yung nasa tubig. Nakahiga doon sa baha. Sa baha. Yung Mrs. Myra Rason. Ako ang tanong ko lang sarili ko, ito nga ba ay namatay, na aksidente o pinatay? Tanong ko lang yun, ano? Kasi bakit ako, nung pagka-expose niya, doon siya namatay. Ang sinabi nila, pa daw po ng Diyos yun. Ayan, nagalit tuloy yung anak. Di in-expose yung kamatayan ni Brother Eli. Yun na nga. Ayan, di lalo silang na-expose. Lalo silang lumubog kasi hindi na po nila po pwedeng anuhin yun. Bakit? Kailangan nilang patunayan ngayon na hindi totoo. Kasi dapat, Bro Badong, kahit pa paano ka mag-anak mo rin yan. Ako nga, ang sarili ko ring pamilya, may pagkakamali rin sa akin, pero hindi ko magagantihan ng masama, hindi ko kaya. Demanda. Kaya ng konsensya ko. Sabi ko, kahit anong mangyari, magulang ko pa rin yun, kapatid ko pa rin yun, kahit anong pagkukulang nila sa akin, kailangan mahalin ko pa rin sila. Darating din siguro sila, isang araw magsisisi din sila. Kasi bukas makalawa, mangangailangan sila, mangangailangan ka. Sinong tutulong sa kanila? Sinong tutulong sa'yo? Sinong tutulong sa atin? Pamilya pa rin. Yun na nga. Kaya sabi ko nga ganun, hindi maganda talaga yung alam mo nang namatay, damayan mo. Para gumanda yung pakiramdam mo sa loob mo. Na at least sa huling hantungan niya, nadamayan natin siya. Oo. Tsaka nakapagpatawad ka, di ba? Yung tinuturo nila, pag-ibig at pagpapatawad, biro mo, namatay na nga. Nagdidiwang ka pa. Ayan, pinalo, sinumpa ng Diyos kasi nag-expose. Hindi po gawain yun ng mga taong sinasabing sumasampalataya sa Diyos. Opo. Hindi ka mag-iisip ng gano'n na, ay, sinumpa. Hindi, dapat malungkot ka nga eh. Dahil anak ka. Tama si Rosemary Writer, sabi ni Brother Eli nung time na namatay si Pope John Paul II. Mga kapatid, huwag kayong magagalak. Huwag kayong matutuwa. Sabi ng Biblia, huwag kang magagalak pagka ang iyong kaaway ay nabubuwal. Kahit na hindi natin yan, katunggali natin sa pananampalataya, huwag. Ayaw ng Diyos yun. Kaya nga nung namatay din si Eranio Manalo, yung leader ng Iglesia ni Cristo, sinabi rin ni Brother Eli, mga kapatid, huwag kayong matutuwa, huwag kayong magagalak, baka magalit ang Diyos. Yun na nga, hindi tayo dapat mag-celebrate pag yung ibang tao may problema na o namatay na o ano. Hindi, kailangan talaga, kahit pa paano, makiramay tayo. Kaya nga po nung nabalitaan po namin na hospital daw po yung Resty Reyes, yung KNP, na isa ring hinayupak na napakaraming nakulimbat na pera, milyon dolyar po, hindi po piso ha, milyon dolyar. Alam mo yan, Resty Reyes. Biruin mo, nabalitang na ano siya, na nasugod siya sa ospital, inatake. Mga kapatid, sabi ko, ipanalangin po natin si Brad Resty Reyes. Bro Badong, ang tanong ko lang kung kasi hindi naman ako professional sa pag-analyze ng tungkol sa religion eh. Si Brad Daniel, marami na siyang business. Meron siyang Wish 1075, meron siyang UNTV. Tapos meron pa siyang mga sports na ginaganap. Tapos basketball pa siya. Tapos meron pa siyang Daniel coffee shop.
Tapos hindi ba malinaw na kitang-kita na puro pagkakapirahan na yon? Mm. Paano pa masasabing lingkod ng Diyos yung ganito? Si San Pablo po, nakasulat sa Biblia, si San Pablo, nangangalakal po siya ng tolda para sa pangangailangan niya at pangangailangan ng mga kasama niya. Kaya po siya nagtatrabaho, si San Pablo, Para may maitulong. meron po siyang pangtustos sa kanyang ministeryo at tulong sa mga kasama niya. Ito si Daniel Rason, biruin mo, nagkasakit yung pamilya ng kasambahay niya po mismo, ha? Pamilya ng mismong kasambahay niya. Daniel Rason, huwag kang magsisinungaling. Baka makita mo na lang ang inuuod na. Biruin mo, pamilya ng kasambahay niya, papupuntahin niya, palalapitin niya sa DSWD at saka sa PAGCOR. Ay, ang lala naman ng ganun. Tapos tumutulong sa mga pulis. Yun na nga eh. Bro Badong, nung makita ko yung aircon na malalaki na yan, nasabi nila kailangan bibili ng aircon. Sabi ko nga dun sa kasis, sabi ko, maniniwala ka ba kung pinatay lang nila yung aircon, to sabihin nila sira? Sabi ko dun sa isang kasis. Tapos, magkakaroon na sila ng abuloy nun. Babalik na naman nila, i-on nila ulit yung aircon. O, kunyari, bibili sila ng bago. Magkakaroon sa uli nila aircon. Kaya nga po, ginagawa po nilang gatas ng kapatiran. Biruin mo, sabi ko nga po sa inyo, isang sasakyan lang ni Daniel Rason. Napakarami lang sasakyan, hindi ba sila po pwede na magsakripisyo ng isang sasakyan? Biro mo, isang singsing lang po nila. Isang singsing lang 33 million. Sus, Mariosep. Ang daming pera nun. Alam mo yan, Elijan Rason. Yung nag-alaga ng manok na panabong. Alam mo yan, di ba? Kaya nga napunta sa iyo yung worth 33 million na singsing. Kaya lang, nainggit sa iyo si my boy lollipop na si JR Kulit Rason Jr. Nakipagpalit siya sa iyo. Pinalitan niya ng bracelet at saka ng relo at saka ng singsing. Ganun katindi yung singsing na yon. Biro mo, ang kapalit niya, isang luxury watch. Nakalimutan ko yung tatak nung relo na yun eh. Tapos meron pang bracelet, tapos meron pang, ito pa, kulang pa pala, may kwintas pa at saka singsing. Isang singsing lang, pinalitan ng 4 na item. Talagang sobrang pagkakamahal nun, ha? Po, ganun po katindi. Biro nyo, yung bato po nun, ha? Kasi nung suot ni Brad Elion, pagka po kasi nagsisingsing si Brad Eli madalas, ibinabaliktad niya pong ganito yung bato. Para di makita yung bato. Opo, meron po kaming kasama sa Brazil. Sabing ganyan ni Brad Eli sa kanya, ano yung niluluto mo? Sabing ganyan. Ano po ingkong balsa? Sabi ni Brad Eli, ni Ingkong, ang Ingkong po ang tawag namin kay Brad Eli. Sabi niya, sa tanda kong ito, ngayon ko lang narinig yung balsa. Anong ibig sabihin ng balsa? Sabi niya, bahala ka sa lasa. Ha? Bahala ka na po sa lasa. Sabi niya kay Brad Eli. Naku, tawang-tawa si Brad Eli. Alam niyo po ang ginawa ni Brad Eli kasi mabigat ang kamay ni Brad Eli. Pagka po natawa po yon, naku, ianda mo na yung pisngi mo o kaya yung noo mo o kaya basta kung ano mo sa kanya mababatukan, masasaktan. Kasi ganun siya pagka natutuwa. Naku, inano po dito, tumama dito sa noo. Pagka ganyan, namukol yung noo nung kasama namin. Tapos, agoy, sabing ganyan. Nasaktan ka? Hindi po, Brad Eli. Nakiliti nga po ako. Sabi Ayun. Ang ibig ko lang pong ipunto, ganun po kalaki yung bato nun. Pero mo, para mapabukol niya yung noo mo,
Eh, yung pong bukol niya, ganito kalaki. Ay, Lumob. grabe. Laki po kasi ng bato eh. Eh, nung araw po, Brad Badong, hindi naman namin pinapansin yung mga naninira kay Brother Eli, eh. Nakikipag-away pa nga ako, Brad Badong. Oo. Pareho po tayo. Kung mga demonyo na to, naaway kasi, wala na nga, nasa Brazil na nga, Sabi kong ganoon. Pareho po tayo, nagtatanggol kay Brother Eli. Pinagtatanggol ko si Brother Eli. Ako, para kung kalam ko sinong siga na pinagtatanggol ko si Brother Eli. Sabi ko, naku, naninira lang sila kasi ang galing-galing kasi ni Brother Eli. Sabi ko ganoon. Ang galing-galing pa sa Biblia. Sabi ko ganoon. Yung mga rape na yan, paninira lang yan sa kanya para bumagsak siya. Yun, ang pagtatanggol ko lang kay Brother Eli. Opo. Pero, nitong huling yung mga rape na binabanggit niya noon, galit na galit ako sa mga naninira. Tapos, parang nagsunod-sunod na, may nagsabi pa sa aking kamag-anak ko, na totoo daw yun. Kaya lang, sabi kong ganoon, wala tayong katibayan. Kahit sabihin man na totoo, wala tayong katibayan. Ayan, natuloy. Lumabas na, lalo. Yung di ka naghahanap, yan natuloy. Sinagot na. Opo. Sinagot na. Lalabas po ang totoo kasi, lalo na, Totoo yung kahit na hindi ka maghanap, basta talaga totoo, ilalabas talaga yan sa'yo isang araw. Eh, lalo pa pong dadami ang mag-aano niyan, magsasalita. Kasi, marami lang po silang kinoconsider. Saka yung naniniwala rin ako na kahit pagtakpan mo, lalo na pagkasinungalingan, lalabas at lalabas ang totoo. Opo. Ganun. Kahit hindi ka pa maglabas, meron pang ibang taong maglalabas. Opo, tama po yan. Kahit sabihin mo na, ay, hindi ko sasabihin to. Pero humanda ka, meron pang iba dyan na mas magaling maglabas ng sikreto. Eh di po ba, ayoko nga banggitin yung ilabas yung regarding kay Brother Eli. Kaya maraming nag-ano sa akin, yan si Badong, maka-Brad Eli yan, kaya ang daming nagalit sa... Hindi naman madami. Merong mga nagalit sa akin, pero mas marami pa rin yung mga nagmamahal. Eh, biruin mo, pinaratangan akong maka-Brad Eli yan, pro-best yan. Sabi ko, hindi ako pro-best, hindi rin ako anti-best. Meron akong natutunang mabuti. Di kikip ko 'yon. Di po ba? Tama. Tapos saka yung sinasabi na pag lumabas ka na, para kang bumabalik ka sa dati mong suka. Sabi ko, bakit ka kung magbabalik sa dating suka, hindi mo naman binalikan yung masasama mong ginagawa? Correct. Exactly. Totoo po yan. At saka, pagbabalik sa sariling suka, siguro ang pagkakaintindi ko doon, yung mga dati mong bisyo, na iniwanan mo na, binalikan mo pa ulit. Yun ang pagkakaintindi kung bumabalik ka sa mga isinuka mo na. Pero yung sabi ko, yung inaalagaan mo pa rin yung paggawa mo ng mabuti, pinagpapatuloy mo pa rin, paano ka magbabalik sa sarili mo suka? Kaya yung sabi ko, wag mo yang intindihin yung mga sinasabi nila. Correct. Tama po. Na pag lumabas ka na, nagbabalik ka na sa sarili mong suka. Tama sabi po. ko, hindi tama yung pagkakaintindi nila doon. Saka sila nga po yung naglulubalob sa suka nila eh. Biruin mo may asawa ka nagpapa kangkang ka sa ibang lalaki. Principal ka pa naman. Tapos yung principal. Siya po, yung pong principal. Tapos ikaw naman. Alam ko principal dyan, Sislus Hindi po Sislus yung ipinalit kay Sislus kasi si Daniel Rason, galit na galit kay Sislus. Insecure po kasi kay Daniel Rason. Napakarami niyang insecurity sa buhay. Insecure. Opo. Kaya siguro bumaho yung paa. Ayun. Sis Rosemary, ang ganda po ng ng usapan po natin.
Alam ko po marami pong makikinabang at matutuwa sa pag-akyat po nyo na ito, na maraming mabubuksan na naman ang kaisipan, makukumbinsi. Totoo nga. Tingnan ninyo, hindi naman masasamang tao itong mga lumabas. Kasi nagpapatuloy pa naman sa paggawa ng mabuti, hindi naman iniwanan yung mga mabubuting na pag-aralan eh. Bang naging ano, Badong? Yung mga bagay na natutunan mong mabubuti, yun ang wag nating iwawaglit. Yun Amen. ang panghawakan natin kahit saan tayo magpunta. Kasi Amen. kahit naman siguro wala nagturo sa atin, sa loob natin, alam natin na mas maganda yung gumawa ng mabuti. O, kasi meron pong gumawa ng masama. Opo, meron po kasi Saka isa pa, Bro Badong, napahinga ako, gumanda yung pakiramdam ko araw-araw, hindi na yung para kaninin nervyos, ganun. Kasi sabi ko, nakikinig ka pa man din, bakit nakakaramdam ka ng wala kang kapayapaan? Sabi ko siguro, iba talaga yung espiritu nito, kaya ito hindi nagbigay ng kapanatagan sa akin. Sabi ko ganun. Itong si Bro Daniel, dahil puro na lang may tinutuloy siya lagi pag nagpapaksa siya. Sabi ko, sino kaya tong kagalit nito? Ngayon, ito lately, nalaman ko na nung nakita kita sa YouTube. Sabi ko, ay, ito pala kako yung yung inaano niya, pinapatamaan niya. Ito pala yung balatan ng Hindi naman mukhang masamang tao to maliwalas naman yung mukha. Sabi kong ganon. Ito si Bro Daniel, yung mata niya lang, pag tinitingnan mo, parang iba na yung nakasanib dito eh. Sabi ko, tingin ko naman kay Bro Badong, maliwalas naman ang mukha. Kung may masamang pagkatao to, sinitignan kong ganon. Kung may masamang espiritu to, hindi to siguro magiging aliwalas na ganito. Sabi kong gano'n talaga sa sarili ko. Ngayon, siyempre, may nagmamasid din sa'yo, Bro Badong, saka kay Bro Daniel. Actually, meron lang po. Bro Daniel, nagtuturo ng Biblia, ba't walang aliwalas yung mukha niya? Parang laging galit. gusto po akong balatan ng buhay. Meron lang po akong babasahing talata, si Rosemary Writer ng Bonn, Germany. Ang sabi po ng Biblia sa Roma 2:15, na nagtatanyag ng gawa ng kautosang nasusulat sa kanilang puso, na pinatototohanan ito, pati ng kanilang budhi at ang kanilang mga pag-iisip ay nangagsusumbatan o nangagdadahilanan sa isa't isa. Yung pong, kaya ko po binasa itong talata na to, meron po kasi kayong sinabi, na kahit hindi naman siguro tayo makinig pa sa kanila, merong nakasulat sa puso nating mabuti. Totoo po yan, nasa Biblia po yan, nasa Roma 12. Na nagtatanyag ng gawa ng kautosang nasusulat sa kanilang puso, na pinatotohanan, ito pati ng kanilang budhi. O pati yung budhi natin na merong nakasulat na mabuti sa puso natin. Yun nga po yung sinasabi ng Biblia, na tipan, na bagong tipan, nakaukit yun sa puso po natin. Kahit walang magsabi sa ating bawal pumatay, alam natin sa puso natin, bawal pumatay. Bawal. Huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot ng hindi mo pag-aari. Kahit walang magsabi sa'yo, na alam natin yun. Ay gamit. Uusigin ka ng budhi mo. Hindi sa'yo yan. Ibalik mo yan. Talaga, hindi ka mapapakali. Hindi ka mapapakali, exactly. Yun po yung colloquial na pananalita na pinakakuma doon. Si Daniel Rason, biruin mo, pati budhi po niya, pinatototohanan ng budhi niya na masama siyang tao. Bakit? Biruin mo, pati yung abuloy ng mahihirap na kapatid susumbatan mo, nakapagpatayo man lang ba ng poste ng laberdad ang abuloy ninyo? Saka Bro Badong, mabanggit ko lang dapat yung mga matatanda dito sa ating kapatiran,
Hindi na yan dapat hinihinga ng abuloy eh. Exactly. Totoo po yan. Pati nung panahon ni Brother Eli, sabi niya, dapat ang inaabuluyan yung matatanda. Kasi pambili na lang nila ng gatas yun, o kaya ng biskwit nila, no? Oo. Saka yung matatanda, binibigyan na lang din ng pera yun, umaasa lang din yan eh. Oo, binibigyan na lang ng gobyerno, di po ba, yung pensyon? Pensyon, saka yung mga anak nila, inaabutan ng kaunti. Kung yung kakaunti, kukunin mo pa. Oo. Tapos hindi na. Meron nga kapatid sa, meron nga pong kapatid sa Tugigaraw yata yun, kung di ako nagkakamali. Biruin mo, napansin nung anak niya, nanay, iniinom mo ba yung gamot mo? Sabi niya, anak, hindi kasi ako nakakainom na ng gamot dahil yung pambili ko, tinutulong ko na lang dun sa lokal. Nanay, hindi po pwede yung ganon. Sabi niya ganyan. Kaya nga kami, tumutulong sa inyo para hindi kayo mapabayaan. Tapos itutulong niyo yung dapat talaga yung matatanda, yung hindi na dapat talaga kunan ng pera yung matatanda. Mahihina na yan eh. Kukunin mo pa yung kakaunting meron sila sa kamay nila. Kaya lang po, hindi po kasi kahit piso lang yan, pera din yan. Ay, hindi dapat ang matatanda ang tulungan natin. Tayo yung maging gabay sa matatanda. Sis Rosemary, maano ko na po kayo, masabat ko na po kayo. 9:20 na rin. Kailangan ko na po magluto ng dinner kasi parating na po yung mga kasamahan ko. Yun po. Maraming salamat po sa Diyos sa inyo pong pag-akyat at sana po Sis Rosemary Writer ng Bonn, Germany, lagi po kayong ingatan ng Panginoon at ingatan nyo rin po ang kanyang mga salita. Sabi ng Biblia, ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa iyo. Pagka po iningatan natin sa puso natin ang salita ng Diyos, yung pong salita na yon na iniingatan natin sa puso natin, ang mag-iingat po sa atin sa oras ng kagipitan. Sino po ba yung salita? Sabi ng Biblia, nang pasimula siya ang berbo, siya ang salita, at ang berbo ay sumasa Diyos. At ang salita at ang berbo ay Diyos. Si Kristo po yung salita ng Diyos na berbo na iniingatan, na kailangan nating ingatan sa puso natin. At pagka naingatan natin yung salita na yon sa puso natin, pag nagka-problema tayo, sabi ng Biblia, sapagkat ako'y tumawag, kayo'y tumanggi. Aking iniunat ang aking kamay, hindi kayo nakinig. Kung magkagayon, ako'y tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan, ako'y manunuya. Pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo, tatawag sila sa akin, hindi ako makikinig. Hindi ako sasagot, sabi ng Biblia. So, pagka po iningatan natin sa puso natin ang salita na yun po ang Panginoong Jesucristo. Sabi ng Biblia, ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa iyo. Iingatan po tayo nung salita na si Kristo po yun. Kapatid na Rosemary Writer, maraming salamat sa Diyos sa pagpapaunlak niyo po at pabahagi po ninyo ng precious time niyo po sa, hindi po ito sa akin, for the benefit of many people. Wala po yun. Salamat po sa Diyos. Opo, salamat po sa Diyos. Kayo din po, ingatan din po kayo lahat dyan. Gotenak. Good night. Gotenak. Ingatan na lagi. Sige, salamat. Hindi ko alam. Hello po mga kapatid, mga kababayan, sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng mga kapatid na closets, exiters, at saka sa mga panatiko din. Magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga. Anumang oras po na nakakarating at makakarating sa inyong mga dako at sa inyong mga bansa ang video po na ito at anumang oras na inyo pong mapapanood. Pagbati po ng tunay na pag-ibig at ng tunay na kapayapaan ang sumaatin pong lahat mga kapatid. Break time ko po kasi ngayon mga kapatid, 30 minutes break time lang po, mabilisan lang. Bigla akong
bigla akong tinawagan ni Mama Mary. Mag-live tayo, meron akong importanteng sasabihin, sabi niya yan. Sige, mag-live tayo, sabi ko, meron akong 10 minutes na pwedeng gamitin para mag-live tayo, sabi ko. Nasaan ka? Akyat ka na, bilis, Mama Mary. Kasi limited lang time ko. Multitasking na po to. So, kailangan ko, 4:20, nandun na ako. Shout out po kay Brad Ed Cals ng Shannockville, Siem Reap. Hello, my friend. Nasaan ka? Akyat ka na. Akyat ka na, Mama Mary. Naku. Malapit na maubos yung ko. Data. Mama Mary, akyat ka na agad. Nasaan ka ba? Ayun, salamat po ng marami mga kapatid sa inyong lahat. Sa inyong mga pag-aalala, pananalangin, para sa akin mga kapatid. At sa lahat ng ating mga kapatid, ramdam ko po yung inyong genuine concern mga kapatid. Bahala na po ang Diyos na gumanti sa inyong lahat mga kapatid. Ayan, Mama Mary, akyat ka na. Naka-live po actually si ngayon, si Doc J. Lawrence. Hindi sana ako magla-live, kaya lang nakiusap si Mama Mary na mag-live kami. Oh, nasaan ka? Nawala ka na naman. Ayun. Ayun. Staff meal. Anton. Tsaka rice. Araw-araw nagra-rice ako dito. Mama Mary, akyat ka na. Pasensya na po, alam ko, very impolite yung kumakain habang nagsasalita. Pero, I have to do this dahil limited lang po yung time ko. Hello, si Ruby Castillo and Brother Wilfredo Abella Raplisa. Hello, Mama Mary. Joining ka na. Ayun, ayun. Mama Mary. Go ahead. Dito ako. Aray, teka nga. Dito ako lalabas. Okay, sige. Anong sa atin? Ayun, sige, bilisan mo na. Kasi mabilis lang to. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy. Naku, nawala ka pa. Hello. Naku. Limited lang yung oras ko. Internet! Huwag ka na kasi limited lang yung oras ko. Ay, naku. Naglurit pa. Hello. Hello. Huwag ka na Mahina yung internet. Kaya nga, walang signal dyan sa, sa lugar mo, sa Palansyahan. Yung dating. Wala ngang internet connection dyan sa Palansyahan o lumabas ka. Oh. Ay, naku. Alam ko lahat ng sulok niyan. Nasaan ka ba? Bilisan mo, naku. Matatapos na yung break time ko. Kaya nga sabihin later na lang. Ngayon na lang kasi mamaya pag uwi ko, 1:00 na ng madaling araw, plakda na ako, wala na akong time. At saka syempre magla-live ako, makaka-istorbo ako sa mga kasama ko sa bahay. Oh, 1:00. Gising pa naman ako nun eh. Hindi nga ako pwede nung time na yon. Oh, sige na. O, bilisan mo. Sabihin mo na yung dapat mo sabihin na mabilisan. 7 minutes na lang. Ito namang si Takeo, nalaman niya na namatay yung kapatid niya, sasabihin niya pa na, tapos na yung maliligayang araw niya. Wala man lang siya na concern talaga sa kapatid niya, samantalang yung isang kapatid niya na nalaman na namatay kapatid niya, pumasok sa kwarto at nag-iiyak. Mm-hmm. Oh. Sino yung nag-iiyak? Banggitin mo yung pangalan.
Si Uncle Rolly yung umiiyak dahil napipil niya na walang kapatid niya. Pero itong si Takyo, parang tuwan-tuwa pa dahil nga, ano daw, yung tapos na yung maliligayang araw niya. Oh, Sino meron ba bang yung ganun? Takyo? Sino ba yung Takyo? Kailangan Takyo, sabihin natin. Si Nips to Nips. Si Takyo, yun yung tatay ni Danya Rason, si Dan Rason. Kapatid nung namatay na tatay ni Mama Mary Myra Rason, mga kapatid at mga kababayan. Ngayon, nalaman niya na namatay na yung kapatid niyang idinimanda niya na nag-expose ng kabaklaan nila, dalawa ni Bes. Nagniniig sila, nagsisex sila. That was 70s siguro, 70s. Tapos sabi niya, tapos ng maliligayang araw, at anak ko talagang susumpain ng Diyos itong pamilya ni Danya Rason. Tapos na yung maliligayang araw niya. Ngayon kumbaga, yung tatay ko pinag-usahan ng dahil ni-reveal kung ano yung meron na mga bad things na nangyayari sa kanila. So ngayon mga kababayan, lalo na dun sa mga maka-Brother Eli, hindi po namin sinisiraan si Brother Eli. Tandaan niyo po mga kapatid, hindi po naninira ang Biblia na salita ng Diyos. Bakit? Kaya nga po na-record yung ginawang kasalanan ni Haring David. Sinong nagsulat nun? Si Haring David. Si Haring David yung nagsulat. Sino pa ba? Si Solomon. Sinong nagsulat na nagkasala siya? Si Solomon. Pinahintulot ng Diyos na isulat nila yung kanilang mga kasalanan. Mga kapatid at mga kababayan. Bakit? Para malaman po natin ang Diyos po nagpapatawad at nagpapahinuod kung tayo po ay magsisisi. Ngayon, kami po ba ang dahilan? Bakit po na-expose ang mga bagay na yan? Mga kapatid, hindi. As much as possible. Kaya nga po, tingnan niyo po, maraming nagalit sa akin na pinagbibintangan akong probes. Di po ba? Alam niyo po mga kapatid at mga kababayan, lahat ng mga bagay, kailangan po na meron pong panahon sa bawat bagay. Noong pong bagong expose po ako, hindi pa po panahon noon. At hindi ako ang dapat mag-expose noon. Merong proper persons na kakasangkapanin ng Diyos. Ayan, ginamit ng Diyos si Uncle Philip Rason Jr. Bakit? Kasi personal niyang na-experience yun. Personal niyang nakita. Meron siyang personal na knowledge, mga kapatid. Even before, mga kapatid. Ngayon, sasabihin ng tatay ni Danya Rason na, ayan, tapos na yung maliligayang araw. Tignan niyo po, mga kapatid, granting without accepting na masamang tao. Yung tatay ni Mama Mary Myra Rason. Sabi ng Biblia, huwag kang magagala pagka ang iyong kaaway ay nabubuwal. Kaaway mo na yun, nabuwal. Pero sabi ng Diyos, huwag kang magagala pagka ang iyong kaaway ay nabubuwal. Kaya yun po mga kapatid, tapos na po ang aking break time. Ingatan nawa po, Mama Mary, bye-bye. Sige, bye. Yun.